Dito tayo ngayon sa beach. Actually, kanina pa tayo, pero medyo mataas ang init at ngayon ito sunset. Yan. Siyempre, dahil trabaho is love. Ito, magdadala tayo ng trabaho habang lumalanghap ng hangin. Dahil marami tayong mga clients, mga online sellers, na ang pinaka-problema talaga nila is binigyan daw sila ng 4 na books ng kanilang RDO. Hindi alam kung paano umpisahan. So ito, tuturuan natin kayo kung ano ang, sa mga 4 na books, ano ang dapat uunahin. Ang isa sa binigay na libro ay General Journal. Ang pag-journal kasi, ito yung day-to-day transaction. Pag-journalize natin, for example, si company natin siya ay printing services. Yan. Online seller siya, nagbebenta siya, gumagawa siya ng mga products niya, bibenta siya sa platforms, iba-ibang platforms yan. We have 3, yung kilalang 3 platforms na yan. Okay. So, ito yung mag-i-itsura ng journal natin. So, meron tayong date, so lalagyan niyo ng year 2025, and then account titles and explanations, tapos ito yung PR number or post reference number, debit side, and then the credit side. Itong PR number, usually ginagamit ito sa mga businesses talaga na meron silang account code sa bawat account titles na gagamitin nila. So, pagka ikaw ay simpleng lang naman, printing services, na nagbebenta sa platform, ganyan, huwag mo na gawing complicated ang buhay kasi kukunti lang naman ang transactions niyan. Kaya-kayang tandaan or sundan yung bawat transaction. Okay, start na tayo. Dapat alam mo kung ano yung mga account na nasa debit at ano yung mga account na nasa credit. Okay, so ito, for example, nag-decide ka na magtayo ng printing services, and then, July 8. Kasi, yan magandang date yan, diba? July. Yan. Wait lang, palitan natin, ha? Malaki siya. Yan. Tapos ito, 8. Yan. So, nag-invest ka. For example, nag-invest ka ng cash amounting to 50,000. Kaya na bang mag-operate yan sa halagang 50,000? So, ang debit mo is cash. So, ano credit mo? Kasi dapat balance sila. So, ang credit mo ngayon ay, for example, ang apelyido mo ay si seller. Yan. Seller capital. Yan. Okay. So, dito din, lagyan din natin 50,000 kasi dapat balance siya. Tapos, sabi niya dito, dapat daw may explanation para alam mo or may palatandaan ka kung ano yun. Okay, so ito, initial, lagyan mo lang, initial, capital, investment. Okay, yan. So, nung same date, syempre, bumili ka na ng printer mo kasi para makapag-operate ka na. Bumili ka. So, meron kang printing equipment. Yan. Tapos, lahat-lahat, printing equipment, ito yung mga printer mo, copier mo, ano ba? May laminating machine ka, any equipment pertaining to printing. Yan, dyan nilalagay. Tapos, sum up mo siya kung magkano siya. For example, umabot siya ng 30,000. Yan. So, anong credit natin? Siyempre, pag bumili ka, babawasan yung cash mo. So, sa cash naman, yan, 3. Tapos, siyempre, may tanong dito. Ma'am, paano naman kapag meron na akong printing equipment bago pa ako nag-register sa BIR? Kasi gagawa ka lang ng libro mo dahil registered ka na, pero dati pa talaga meron ka na, existing na siya, di ba?
kunin mo lang kung nasa magkano ang value lahat ng printing equipment mo. Yun. Tapos, yung date, so kasi pag kailan ka register, parang i-assume mo na doon ka nag-start ng business mo. Diba? So, kunin mo lang yung value nun. Tingin mo, kung 5 years na yun, baka wala ng value yun, sira na. Ibig sabihin yung maintenance mo mataas na. And tingnan mo lang kung ano yung tingin mo may value pa at mabubuhay pa siya ng mga ilang taon pa na equipment. Yun. So, itong example natin, kunwari, talagang mag-start ka pa lang ng business. So, ito, 30,000, yan, cash. So, ano ang description natin or explanation natin dito? Purchase of printing equipment. Yan. 30,000. Yan. So, syempre, hindi ka makapag-operate kapag wala kang gamit, wala kang supplies. So, bibili ka ng bond paper, kung ano mga supplies na kailangan mo. Yan. So, supplies yan. Supplies. Syempre, cash din ang mababawas sa iyo. Diba? Cash. Okay. Supplies, for example, mabot ka ng mga 10,000. 10,000. So, ang cash mo, 10,000. Okay. So, ano to? Purchase of supplies. Supplies or printing supplies, basta yan. Paano gagamitin mo? Basta supplies siya. Okay. Okay na. So, makapag-operate na tayo kinabukasan, no? Pwede na tayong tumanggap ng order, magbenta, di ba? Okay. Pero syempre, bago ka mag-open ng business, yun nga, dahil register ka sa BIR, meron kang expenses pertaining to your registration. Yan. So, kinabukasan, nag-register ka sa BIR kasi ready ka na. Okay. So, may mga permits ka, kumuha ka ng DTI mo, sa BIR, taxes, and licenses. Yan. Lahat yan, sama munisipyo, ganyan. Business permit mo, BIR mo, ganyan. So, ito cash. For example, lumabot ka ng mga 10,000. 10. Ito. 10 siya. So, makita nyo, may place value siya, di ba? Ito yung centavo na column niya. Ito naman yung ones, tens, 100, 10,000. Ones, 10, 10, hundreds, 1,000, 10,000, 100,000, and million. So, yan. Kailangan, siya, pantay, sunod-sunod. So, ito, payment for, DTI, ito, business permit, and BIR. Okay. So, meron ka nag-invest ka, bumili ka na ng gamit mo, bumili ka na ng supplies mo, nakapag-register ka na. So, tignan mo una, yung cash mo nasa debit side, diba? So, 50,000. Tapos, nung bumili ka, nasa credit side siya, so 30,000. Ibig sabihin, nabawasan yung 50,000 mo ng 30, so magkano natira, 20 na lang. Tapos, bumili ka ng supplies, yan, 10,000, naka-credit ulit, so mababawas ulit siya dito sa debit. Yan. Tapos, nagkaroon ka ng expenses for your permits, ganyan. Licenses, ganyan. So, nababawas siya. Ibig sabihin, yung 50,000 mo na-consume, walang natira. So, nasa business siya lahat. Okay. So, from that date then, kinabukasan may sales ka na. Dahil nag-operate ka na May order na, ganyan. Sales na. So, pag sales naman, may pumasok na pera, di ba? So, cash naman siya. Cash. Example, nakabenta ka ng 5,000. Wow. 1,000.
ano naman yung naka-credit. So, sa credit side mo naman, di ba sabi ko printing services? So, services siya. So, service revenue. Or revenue mo yan. Service revenue. Okay. 5,000 din. 5,000. Yan. Ano yan? I-add mo lahat ng sales mo for the day, tapos ilalagay mo siya dyan. Okay. Tapos, kinabukasan, 11. Ganun ulit. Ito. Yan, to record sales. Ganyan. Tandaan mo lang yan. To record sales, explanation niya. So, ito, 11. Ganun ulit. Yan ulit. Ganyan. Or depende kung magkano ang benta mo. So, yan ulit yan. Copy lang natin. Kasi araw-araw ka na may sales, diba? Unless, wala talagang bumili. Yan. So, hanggang 30 hanggang pagdating ng 30, 11, 12, and so on and so forth. Yan. So, kunwari, next mo, 30, meron kang binayaran na internet, for example, ng internet. Pag bills naman, ng account titles nyo ay utilities expense. Yan, pag magbabayad ka ng kuryente mo. So, dahil magbabayad ka, i-credit mo din yung cash. Yan, i-credit mo siya. For example, kuryente mo, 1,000. Ganyan. Yan, dito, 1,000. Yan. Ito, naman, the record at payment, na lang, payment for electricity, for example. Ganyan. Or kung ano yung binayaran mo, yun yung sa explanation mo. Okay. Then, ano pa ba? Yung mga account titles. Nagpa-repair ka, nasira ang printer, di ba? Sa mga susunod na transaction mo. Basta lagyan mo lang siya ng date. For example, 30 din, ganyan. Nagpa-repair ka ng printer mo. Repair and maintenance. Repair and maintenance. Yan. Nagawa mo, gumastos ka ng 500. So, lagyan mo dito, 500. Okay. Tapos, syempre, bayad ka ulit, cash. Cash. 500. So, yan. Pinapakita ko lang dito kung ano usually yung mga account titles na ginagamit for online seller na ang business ay printing. For example, din ang services. Kapag ikaw naman ay sales of merchandise, ang naka-credit sa'yo, same lang ito lahat. Dito sa cash, sales naman ang ilalagay mo. Yan, sales naman. Kapag merchandising, big sabihin, bumili ka na ng finished product kasi ibibenta mo, tutubuan mo. Merchandising yun. So, sales naman siya dyan. Yan. Tapos, pagka bumili ka ng paninda mo, merchandising ka, purchases naman. Iba yung supplies sa purchases, ha. Si purchases naman, ito yung paninda mo, merchandise mo, inventory mo. Yan. Tapos, cash. Ito kasi si supplies dito, kapag ka-services ka, ito yung ginagamit natin para makapag-produce tayo ng product. Kasi services siya. Yun. Yung supplies. So, ito lang yung bali concept ng journalizing natin. So, lahat ng account dito, dapat meron yan sa ledger. Yan. And then, pag sales naman, reflected siya dapat sa cash receipt book. Magkakaroon tayo ng mga videos dyan per book. So, sa ngayon po, muna to? Ito muna, general journal muna. Journalizing lang muna yung topic natin kasi medyo mababa ang explanation. Pinapakita ko lang kung ano yung mga account title na gagamitin for journalizing. Okay? Tapos, after ng journalizing, ano yung next? Such a next error record. Okay. Yun lang. Thank you.